Ayan. So, nandito na tayo sa third doctor. Ayan. By the way, kung hindi nyo napanood yung mga ibang uploads ko, I am a Clifford Jensen and I have stage 3B colorectal cancer. So, nasa third doctor na ako. Pag-uwi ko na Manila, galing Batangas, I had myself checked again. Same hospital, hindi ko na sasabihin kung saan hospital yon. Third doctor. Medyo bata-bata pa na doctor to. Siya lang yung unang-una sa tatlong doctors ang nag-IE sa akin. Internal examination using his fingers. So, nag-glove siya, pinatalikod niya ako dun sa bed, tapos asked me to relax, tapos sinundot niya na ganyan, tapos nakapa niya agad. Hindi siya sobrang bungat, pero siguro parang sabi niya mid-finger, so around here, nakapa niya na there's bukol. Tapos, pag hugot niya pati, there's blood. So, fresh blood din. Pinakita pa niya sa akin dun sa guantes niya na there's fresh blood. Kasi nga, sabi ko, I wanted to know everything. So, pagkatapos no, pinagbis na niya ako, tapos sinabi niya sa akin right away na sa experience niya, sa dami ng mga chinecheck niya syempre ng mga patients, na there is a great possibility that it's cancer. Sinabi niya sa akin right away. Then sabi ko, okay, so what should I do? So sinabi niya sa akin yung mga dapat kong gawin, how do you call that? I forgot na naman. Naging makakalimutin talaga ako since the anesthesia and the treatments. Sabi nila isa sa side effects. Pero wait lang, aalalahanin ko muna kung ano yung pinagawa niya sa akin. I know na. Colonoscopy. Sabi niya, I needed to get colonoscopy. Tapos, para makita kung meron niya akong cancer or baka naman hindi. Diba? So, tinanong ko sa kanya yung mga price kung magkano doon o medyo mahal sa kanila. Tapos, siya nag-suggest sa akin that I go to a government hospital. At that time, meron naman akong konting ipon galing dun sa campaign. Kaya it wasn't much. I say it wasn't really much. Considering na alam ko yung malaking gagastusin ko dahil din sa mga pagdadaanan ko. So, nagpunta ako ng government hospital. I think the following day din agad after na sinabi niya sa akin yun. So, I went to the government hospital. Tapos, nagpa-check muna ako. Fourth doctor, nag-consult muna ako doon sa fourth doctor. Pinakita ko sa kanya yung result na binigay sa akin yung third doctor. And sabi nga niya, parang it's a possibility, pero hindi mo na niya sasabihin na yun na nga yun. Kasi nga, kailangan ko ng colonoscopy. So, the fourth doctor, ang magpapakolonoscopy sa akin. Nagpa-check ako ngayon, kinolonoscopy ako. Nung nakolonoscopy na ako, parang 3 weeks bago lumabas yung results eh. Tapos, when I finally got the results, hindi pa ako nagpupunta sa doctor. How do you call this? Hindi pa ako nagpupunta doon sa doctor. Wag niyo akong gagayahin. Pwede din yun gayahin para may idea kayo. Ginugel camera ko na siya. Tapos tinanong ko si Google kung ano ibig sabihin nung binigay sa akin na papel. Ano yung mga nakasulat doon. Tapos, nakalagay doon na it's cancer. Nakalagay doon. So, nung nabasa ko na gano'n, actually hindi ako naiyak kasi nga, bakit pa ako hindi naiyak? Siguro nga dahil doon pa lang sa Batangas, nung ginugoogle ko na siya, hindi pa ako nagpapacheck ng colonoscopy, hindi pa ako nagpapakolonoscopy, I had an idea na that it might be that. So, nung nabasa ko, okay, this could be it. So, ngayon, pumunta na ako doon sa doctor finally, and nirefer niya ako sa isang doctor number 5. So, si doctor number 5, same hospital na to sa government hospital, binabasa niya yung resulta nung colonoscopy ko. Tapos hindi naman siya umiling-iling, pero I could see from his face na worried siya, na na alam mo na hindi okay yung result. Makikita ba,
I guess dahil din sa marami na akong tao nakakasalamuha sa klase ng work ko, you know. But anyhow, nakita ko, nabasa ko sa mukha niya na bothered siya about what he was reading. Tapos, sabi ko, so Doc ha, whatever it is, sabi ko, gusto ko maging straightforward ka sa akin. Don't sugarcoat, sabihin mo sa akin po lahat para alam ko. At least I have an idea of what I have and what I'm going through. Sabi niya, okay. Tapos, sabi niya, so alam mo na ba? Sabi niya gano'n. Tapos ako sumagot ako, sabi ko, na ano po, na may cancer ako. Tapos, siya yung nagulat. Gumano siya, alam mo na? Sabi ko, yeah, alam ko na po, kasi ginugel ko siya. Sabi ko, and apparently it's cancer. Tama po ba? Sabi niya, yes, unfortunately you have cancer. It's stage 3B, boy yun stage 3B. And, ayun, sabi nga ganun. Tapos sabi ko, okay Doc, as in, casual, I didn't cry, I didn't shock, hindi ako nag-drama anthology. Sabi ko lang, okay Doc, so what's going to happen? Am I going to die? Is there still something we can do about it? Meron ba tayong treatments na magagawa pa? Sabi niya, no, you're not going to die naman. Sabi niya, meron naman mga treatments available for you. It's stage 3, magagawan pa ng paraan yan. Normally, sabi niya gano'n. Sabi ko, okay, so what should we do? Sinabi niya naman niya sa akin, this is a private doctor from that government hospital. Kailangan ko ng chemotherapy, tapos RT, radiation therapy, tapos surgery. Yun yung mga kailangan ko. So, alam ko na, sabi ko, it's going to be expensive. Tapos ang dami niyang tests na ni-request sa akin. So, doon natapos sa pag-uusap namin nung, nasa na ba tayo? 5th doctor. Ayan. So, nasa 5th doctor na tayo. Ayan. Sa mga hindi nakasubaybay doon sa mga first few uploads ko, I am Clifford Jensen. I have stage 3B colorectal cancer. So, nasa 5th doctor na tayo, and marami siyang mga pinagawang tests sa akin, which were all very expensive. Kaya lang kailangan ko siyang gawin. So, isipin nyo na, from 5 doktor na to. Plus the fact na yung mga tests ko, I had to have them done in Quezon City. Nakatira ako sa Las Piñas. So, nung una, nag-aangkas ako back and forth, Las Piñas to Quezon City. Ganun ang ginawa ko. Imagine, papunta ko 1,000 plus, pabalik ko 1,000 plus. So, I spent 2,000 plus every day. For how many weeks para dun sa mga tests na yun, hanggang sa na-realize ko, parang I'm spending too much, ang dami ko pang gagastusin na iba. So, tapos napapagod din ako, sobrang napapagod yung katawan ko. Siguro nga, dala na rin nung I was losing a lot of blood every day. Plus, yung naisip ko yung mga pinagdadaanan ng katawan ko, siguro parang it was taking its toll on my body. So, I decided na mag-check-in na lang sa Manila. I mean sa Quezon City, instead of shuttling back and forth using angkas. Kasi nag-aangkas ako, imagine, sakit na ng katawan ko. But I was using it kasi yun yung affordable for me. So, nag-decide ako na mag-check-in na lang ng tuloy-tuloy sa Quezon City. First time, nag-check-in ako for 2 weeks straight. Same gastos plus food pa. I was spending around 2,000 plus a day. That was for 2 weeks. And another 2 weeks for waiting. Kasi may mga fasting yun. May mga hindi ka pwedeng kumain. Alam naman, babiyahe ako ng nahihilo ko dahil, di ba, I mean, mag-aangkas ka pa. You get my point. So, anyway, so ang dami ng gastos doon, pati yung mga yung mga test ko, ang dami ng gastos. Tapos, I wasn't working. Kasi nga, tinanggal nga ako doon sa bar. Tapos I was working at another bar na yun yung hanggang ngayon nag-work ako sa kanya. Thank you so very much, Madam Joy. Iba ka dahil you really waited for me even at that time na hindi ako nag-work dahil hindi kaya ng katawan ko during the treatments. Thank you. Yun, nabanggit ko lang. Pero, yun, tapos prior, I really needed work. Dahil alam ko malaki yung gagastusin ko, but my peers weren't helping me. I wasn't getting any help from my friends from the entertainment world.
as in nada, no work, no help. I mean, they didn't have to give me money, just give me work, but nobody did. Anyway, buti na lang nakapagtabi nga ako dun sa kampanya na naipon ko galing dun sa ikinampanya ko. So, nakapagtabi naman ako, thankfully. And then, how do you call this? After nun, puro test. And then, kailangan yung mga test na yun para makita kung anong klaseng treatment yung gagawin sa akin, paano nila i-handle, ano yung mga pwedeng ibigay sa akin na nagamot and treatments. Basically, kaya may mga ganang CT scan, MRI, nakalimutan ko na yung mga tawag nyo sa iba, pero I have like an envelope for it, ando sa envelope ko. Ang daming tests. Hanggang sa, nung finally, lumabas na yung mga tests na yon, I gave it to the 5th doctor pa din. Wait, ang tama ba? 1, 2, 3, yung, ayun, 1, misdiagnosed, 2, misdiagnosed, 3, finally got it, 4, yung nag-colonoscopy, 5th, yung nag-break ng news sa akin. Okay, bumalik ako sa 5th doctor na yon. Kaya lang wala naman siya nung time na yun, so I had a 6th doctor. Yun, dahil nga, meron akong test supposedly na ipapakita, pero wala yung 5th doctor ko. So I went to that 6th doctor. Since nandun ako sa QC, it was quite far away dahil nung time na yun, umuwi na ako ng Las Piñas. Tapos, so he didn't want to step on whatever treatments were going to be given to me. So I had to come back and go back to that 5th doctor. So naka-6 na ako. After nandun tayo sa 5th doctor ngayon. Tapos sinabi sa akin ng 5th doctor yung mga magiging gamutan ko. And apparently it was going to be expensive. Since it's a private doctor, yung mga magiging gamutan ko was going to be very expensive. Pero ang bait-bait ni 5th doctor kasi ang ginawa niya, tinuruan niya ako and told me na i-recommend niya, he recommended to me na magpunta ako sa charity ward ng cancer center ng hospital.